Bali naglagay tayo dito ng planggana. Tingnan natin kung kaya bang butasin tong planggana na to. Mabigat siya, mahigit siya sa 1 kilo. 368.6. Lakas talaga ng magnet dahil bagong palit nga natin. Oh, yun, good morning mga kabataan Airsoft. Bali, meron na naman akong bagong ipapakita sa inyo. Ayan, oh. Ito matagal na nilabas ni W ito, pero napaka-limited lang ng supply nito, kaya ngayon ko lang maipapakita sa inyo itong isa na to. Ito nga pala yung WE High Kappa Type B. Kung noon na ipapakita ko yung mga ibang type ng WE High Kappa tulad ng Type A, Type R, Type K at saka yung iba pa. Ngayon ang ipapakita ko naman sa inyo ay itong Type B. Bale, ito nga dahil first time natin may papakita, ikot ko muna kayo sa box. Tulad ng box nga ng mga WE High Kappa, ganun pa rin siya, matte color pa rin siya. Tapos sa gilid, may nakalagay niyang airsoft gun dyan, tapos logo ng WE, tapos Taiwan. Dito naman, ayan naman yung website ng WE, tsaka yung logo ng WE. Dito rin sa kabilang side, ganun din kung ano yung nakalagay dito sa kabilang side, parehas lang sila. Sa ilalim, wala nang nakaprint dyan. At sa bandang likod, ito naman yung makikita. So ngayon, buksan na natin para makapakita ko na sa inyo. Yan, sa loob ng box ang bubungad sa atin yung kanyang owner's manual. Ito yung manual ng WE na ini-scan. Yan o. May QR code dyan. I-scan nyo lang yan para makita nyo yung manual ng unit nyo. Tapos yung kanyang magazine na high capacity. Yan, double stack yan. 30 rounds tong magazine na to. Pag sinabi natin double stack, salit-salit yan. Halos magkapantayan yung bala. Pag single stack naman, ayun naman yung single file lang BBs. Yung isang diretso lang. Dito sa double stack, salit-salit siya. Kaya mas marami yung capacity niya. Tapos ayan, may kasama rin siyang Allen wrench. Ngayon, ito na nga yung unit mismo mga kabataan Airsoft. Kung mapapansin nyo, meron siyang kamukha, diba? Yan o. Ngayon, ang kamukha niya nga ay yung WE High Kappa Type A tsaka yung WE High Kappa Dragon 7.0 kasi split slide siya. Kung mapapansin nyo, yan o, meron siyang nakahiwalay na front portion dito sa kanyang slide. Kasi nga, pag sinabing split slide, ayan yung humihiwala yung front portion tsaka yung kanyang back portion ng kanyang slide. Ngayon, ito yung itsura niya. Yung Allen wrench, dito ginagamit yan kapag tatanggalin natin itong kanyang slide. Kailangan tanggalin muna natin ito yung front portion niya gamit nga yung Allen wrench na to. Ito yung kailangan nating luwagan para matanggal nyo to, itong slide. Kasi kapag hindi nyo tinanggal to, hindi nyo rin matatanggal to. Ayan yung pinagkaiba ng mga split slide. Sa kanyang front sight nga, meron siya ditong fiber optic. Tapos yung kanyang rear sight, yung rear sight ng mga WE High Kappa. Parehas lang sila. Bali, adjustable yan ng up and down, tapos left and right. Yung kanyang barrel naman, meron siyang 5.1 inches na barrel. Kulay silver naman yung kanyang outer barrel. At syempre, kulay gold yan yung kanyang inner barrel. Ang kanyang recoil guide naman ay kulay silver din. Tapos meron siyang mahabang railings dito na tulad ng railings ng mga WE High Kappa Type A tsaka WE High Kappa 7.0. Ngayon, ang kanyang grip naman, ang kamukha naman ng kanyang grip ay ang grip ng WE High Kappa Type K. Meron siya ditong logo ng WE na kulay gold. Yan o. Bali parang pinaghalo to na WE High Kappa Type A tsaka pinaghalong WE High Kappa Type K. Bali Type A at Type K yung combination ng Type B na to. Ang kanyang hammer ay kulay silver, kaparehas ng kulay ng kanyang barrel tsaka ng kanyang recoil guide. Tapos meron siyang ambidextrous na safety dito. Ayan o. Pag sinabing ambidextrous, ayun yung pang left and right handed. Yung ambidextrous. Ibig sabihin, pagkakanan ka, ito yung pwede mong gamitin na thumb safety. Pag kaliwete ka naman, ito naman yung pwede mong gamitin na thumb safety. Ayan yung ambidextrous, bali kabilaan siya. At syempre, dahil nga 2011 platform siya, base pa rin siya sa 1911 platform, yung safety niya ay tatlo pa rin. Meron nga siyang thumb safety, tapos yung kanyang hammer safety na kapag hinapkak natin yan, hindi siya puputok kahit na anong kalabit natin dyan. Tapos ang kanyang pangatlong safety ay ito naman yung grip safety. Kapag hindi nakapigayan, hindi puputok yan. Kaya kapag naka fully grip na kayo dyan, dun nyo lang makakalabit yan dahil nga meron siyang grip safety. Ayan yung kinaganda ng mga 2011 o 1911 unit kasi mas safe siya. Ngayon sukatin naman natin to yung WE High Kappa Type B na to para makita natin kung gaano nga ba siya kahaba tsaka kataas. Ngayon mula dito sa kanyang outer barrel papunta dito sa kanyang beaver tail ay meron siyang sukat na 8.8 inches. Bali, ito yung haba niya mula dito sa kanyang outer barrel. Tapos dito sa beaver tail, 8.8 inches yung kanyang haba. Dito naman natin siya sukatin mula sa kanyang rear sight papunta dito sa kanyang magwell. Meron naman siyang 5.5
inches. Ganyan siya kataas, 5.5 inches. Insert naman natin yung magazine niya para makita natin kung gaano na ba siya kahaba kapag ka inserted na yung kanyang magazine. Yan, inserted na yung kanyang magazine. Meron na siyang 6.3 inches na haba kapag ka naka-insert na yung kanyang magazine. Ganyan nga itsura niya kapag ka naka-grip ka sa kanya. Napaka ganda sa kamay kasi hindi mabibitin yung daliri mo. Maluwag pa siya. Kapag ka dalawang grip na yung ginawa mo, ito na yung magiging itsura niya. May space pa rin siya. Ayan o, sa kabila, ganito naman din magiging itsura niya. Kasi nga, isa tong full size na high kappa. O yan, bali tinimbang na nga natin siya. Ang timbang niya ay 1,120 grams o 1.1 kilograms. Mabigat siya, mahigit siya sa 1 kilo. Kasi yung bigat niya rin yung WE high kappa type A. Kasi nga, halos parehas naman sila. Inserted nga yung magazine niya nung tinimbang natin, pero walang laman na bibis yan. Mahigit siya sa 1 kilo. 30 rounds nga yung kanyang magazine capacity, pero 29 lang yung nilagay natin. Yan. Para may space pa kapag ka ikakasa natin siya. Kapag ka fully loaded kasi mahirap siyang mag-feed kapag ka pinuno natin yung kanyang magazine. Kaya 29 BBs lang yung nilagay natin sa kanya. O ngayon, labas tayo. Testingin natin kung gaano nga ba siya kalakas. O yun mga kabataan Airsoft, bali ko chrono test na natin. Tignan natin kung gaano nga ba kalakas tong WE high kappa type B na to. Unang putok, 368.6. Pangalawa, 357.9. Pangatlo, 345.4. 346.2. Ayan, bali nagre-range nga siya ng 340 to 370 FPS. Tignan natin kung gaano nga ba kaganda tumama to sa Texas target natin. Unang putok, sa pulagad. Tinatamaan kaso ayaw malaglag. Yun, take 2 tayo kasi hindi nalaglag kanina eh. Dahil lakas ng magnet. Oh. Ayaw malaglag. Oh. Di siya basta malaglag. Lakas talaga ng magnet dahil bagong palit nga natin. O yun mga kabataan Airsoft, bali naglagay tayo dito ng planggana. Tingnan natin kung kaya bang butasin tong planggana na to. Makapal din tong planggana na to kaya sigurado mahirap butasin to. Yan, testingin natin yan kung bubutasin na ng WE high kappa type B yan. Dito natin patamaan sa gitna. Yun. Bumabanda lang yun, bumutas. Yun, bumubutas naman pala siya. Kaya niya butasin itong planggana. Ayan o. Ayan yung naging-resulta mga kabataan Airsoft. Bali, kaya niya naman pala butasin itong planggana na to na may ganito kakapal. Ayan. Yan, napakasolid niya. O yun mga kabataan Airsoft, hanggang dito na lang yung munting review natin sa WE high kappa type B na to. Napakasolid niya. Ang masasabi ko sa kanya maganda siyang gamitin. Tsaka lakas niya makabarako kasi high kappa nga siya. Tapos ang ganda ng handling niya, gawa ng pagiging mahigit 1 kilo na timbang niya. Tapos yung grip niya napakalaki din, kaya hindi bitin sa malalaking palad na tulad ko. Alright.